Tuloy lang ho natin yung aking reaction. Sa early treatment. Sa late treatment, hindi masyado, medyo nasa gitna. In fact, may isang study pa nga na nasa pula para may negative effect. Kaya po hindi namin masyadong pinopromote ang late treatment, pero meron pa rin up to 43%. Pero the best po talaga yung prophylaxis. Kita nyo, ang layo po sa gitna. And up to 80. Ayan, nakikita ko yung mga papers na yan. Questionable lang ang data ng pinanggalingan nila ng analysis na ito. 5% po ang pwede niyang magawa as a prophylaxis. Sabi niya, okay, hindi naman maganda yung 52, pwede bang salain? Siguro na lang si Dr. Agbayani, kasi tinitingin siya sa meta-analysis pero tingnan niya yung source ng meta-analysis, yung mga trials na ginamit. Baka hindi niya kasi nakikita yung mga trials na ginamit. Maliwanag na medyo para sa akin, nagda-doubt ako sa pagkaka-design ng research papers. Pa yan? Yes, pwede pa salain. 27 ivermectin COVID-19 randomized controlled trials as of April 20. So meron pa rin benefit kahit tatanggalin pa natin yung mga observation. Pag tinignan mo itong randomized controlled trials, hindi talaga sila randomized controlled trials. Randomized control na trial na po kasi ito eh. Ayun, kinip po naman namin yung isa, nandun pa rin. Pag late treatment po talaga, parang hindi siya very effective, up to 38%. Okay. Pag late treatment, sa totoo lang, kung titingnan mo tong analysis na ito, kunwari lang o tama o hindi man, pero kung titingnan mo tong analysis na ito, meron sa improvement. Pwede siya sa late treatment. Kasi yung diamond is wala sa gitna, nasa left. So pwede siya sa late treatment kung kapanipaniwala tong result ng data na to. Hindi rin nila ginagamit sa late treatment. Liwa-liwanag, kitang-kita. Pwede siya sa late treatment. As prophylaxis, randomized controlled trials, meron na pong Balikan nga natin kung sinasabi niya na hindi siya kung naniniwala siya sa data na to, dapat gamitin niya to sa late treatment. Balikan natin Kasi kung hindi, mali ang analysis nila. And up to 85% po ang pwede niyang magawa. Hindi po yung nag-aantay. Meron na po silang data, nagpapakita, na pag mas malayo dito sa gitna, malamang po may effect. Pag nasa gitna, walang effect. Kung nasa kanan, negative effect. So nakikita nyo, may positive effect talaga sa early treatment. Sa late treatment, hindi masyado, medyo nasa gitna. In fact, may isang study pa nga na nasa pula para may negative effect. Hindi masyado. Kaya po hindi namin masyado pinopromote ang late treatment. Hindi, kung naniniwala ka dyan, dapat promote nyo for late treatment kasi nasa left siya ng guhit. Very unusual analysis sa akin to. Pwede siya sa late treatment based on this graph. Treatment, pero meron pa rin up to 43%. Pwede. Pero the best po talaga yung prophylaxis. Kita nyo, ang layo po sa gitna. And up to 85% po ang pwede niyang magawa as a prophylaxis. Kasi problema yung sabi niya, okay, hindi naman maganda yung 52, pwede bang salain pa yan? Yes, pwede pa salain. 27 ivermectin COVID-19 randomized controlled trials as of April 20. So meron pa rin benefit kahit tatanggalin pa natin yung mga observational. Randomized controlled na trial na po kasi ito eh. Ayun, kinip po naman namin yung isa, nandun pa rin. Pag late treatment po talaga, parang hindi siya very effective, up to 38%. As prophylaxis, pag tinignan niyo yung mga studies, napakakunti ng pasyente. Konti lang yung mga nagamit nilang patients. Tsaka medyo may doubt talaga ako sa mga data na pinaset ng mga authors na ito. Hindi naman lahat, pero may doubt ako. Meron akong
I cannot swallow the design. These randomized controlled trials, meron na pong 5. So, pinapakita po na up to 83%. Overall, 65% improvement po. Again, gusto niyo pang peer-reviewed, pwede pa rin. 24, peer-reviewed na po. Similar results. Ang taas po. Hindi po, nabanggit nga po ni Presidente Duterte, meron bang iota of evidence na nakakatulong ito? Ang tingin ko po ang 84 more than iota yan eh. Ha? Kung bakit ang sagot ni Director General Domingo, parang kulang pa yung study, kailangan pa kulang pa sa akin. Aralan, pero ito na po, peer-reviewed, tapos na po. Hindi na po pinaantay yung study. Hindi po iota ang 84%. Kaya nga peer-reviewed na. Oo. Ano bang iota saan niya? 1% ang iota? Anyway, puntahan natin tong mag-ano tayo random. Sabi nila randomized controlled double blind randomized control trial. Si Chacor. Napin natin si Chacor. Chacor. Ivermectin randomized clinical trial. Ito. Siya ba to? Randomized clinical trial to compare the efficacy of ivermectin versus placebo. Siya ba to? Abstract. Ano conclusion? Ito, sila ba to? Anyway, balikan na lang natin. Wala kasi yung full author nito mahirap. 84% o 36% o 88%. Yan ba ang iota? Ewan ko kung anong tawag natin dyan. Sabihin nila, pangit daw yung studies. Kahit na rin sa dami naman kasi ng studies. Hindi po, pangit po talaga yung studies na ginamit. Yun lang po aking masasabi. It is more than an iota. At least you must admit to that. So ngayon, yung meta-analysis ang maganda. Kasi yun nga, the totality of all the studies. By the way, umattend po ako dito sa sa meeting na ito. Nandun ho ako. And then, inanalyze nila. They remove the bias. They remove the heterogeneity na tinatawag nila. Admittedly, medyo yung very heterogeneous po yung mga data. Pero yung nga po ginawa ni Teslor, tinignan niya kung pwede bang mag-awan ng analysis. Pero problema, nakita ko dito yung paper na ito, nakita ko yung mga ginamit na data. Personally, in doubt ako doon sa mga study designs ng trials na ginamit dito sa meta-analysis ni Lowry. Despite that, si Teslor, ang maganda po sa kanya, hindi siya actually known as an infectious disease researcher. So medyo independent po siya. Hindi talaga siya considered one of those na matagal na nag-aaral ng antibiotics. Pero pag research ng meta-analysis, hindi kailangan kasi data analysis lang yan. Tinawagan niya isa-isa po yung mga authors ng mga studies na yun. At parallel po yan, may kasabay siyang ginawa. Mamaya po may interview pala kami. May panel interview po. Kasama namin si Teslor.
pinashare ko na po yata sa inyo. 5 o'clock po yata. 5 o'clock, oo. Oo. So, ganun po kami ka-close. Hindi naman. Pero ibig ko sabihin, alam niyo, marami talaga tumutulong sa atin dito sa Pilipinas. Mga kung saan-saang bansa. Kasi nakikita nila na nauulit yung nangyayari sa Pilipinas. Yung nangyayari na sa ibang bansa, yung paghihirap na ginagawa ng mga institution, so to speak. Oo. Sadya eh. Tapo. So, tinignan niyo meta-analysis, kinumpare yung sa ginagawa na sponsor ng WHO. Ito po ang gumawa nito, yung hindi po ako nag-compare nito, yung PAASE po, yung Philippine American Academy of Scientists and Engineers. So tinignan nila yung comparison nung yung WHO sponsored meta-analysis. Kulang-kulang talaga. Para bang ayaw pakita. Ayaw man lang magbigay ng evidence grade. Kaya hindi po positive ang kanilang recommendation. Samantalang si Testlori na very transparent, presents all the data. Siguro ma-check din ni Dr. Agbayani yung mga ginamit na trials dito. Kasi ako tiningnan ko data on how she analyzed the meta-analysis. Maganda. Saka nag-grade pa niya ng moderate certainty. So ang conclusion nga po ni Dr. Testlori, positive. It should be used. Oo. Nandito ako sa meeting nila Dr. Lowry na to. Evidence graded as moderate certainty. In-explain to ni Dr. Lowry, ang sabi niya, ang ibig sabihin nito, yung resulta na kanyang pine-present, ang pagkakaintindi ko, pwedeng maapektuhan ng malaki or moderate na pwede pa magbago yung conclusion ng trial pag nagdatingan yung mga results ng mga clinical trials. Kasi itong ginamit niya dito ay hindi pa tapos na trials. Kaya sinabi niya moderate certainty, pwede pang mabago in a significant way yung kanyang result sa meta-analysis na ito. So hindi yung strong evidence na pwede na natin gamitin agad ang ivermectin. Pero sabi nga ni Dr. Lowry, in-encourage na gamitin yung gamot. Yun ang nadinig ko. As prevention and early treatment. Ito na naman po, ito kaninang umaga ko lang po nakita. So talagang I try my best to be up to date. Although hindi pa po siya pre-print po ang tawag sa kanya, hindi pa po siya published, hindi pa rin pre-reviewed, pero maganda po yung pinanggalingan niya. Pero ito, makikita niyo to, binasa ko din tong paper na to, makikita niyo ito, nakalagay dito, the research team came to the conclusion that their analysis points to ivermectin as a possibly effective adjuvant therapy. So possibly, hindi yun strong evidence to be used. So tandaan nyo, pag sinabing possibly, it is not a very strong evidence to be used. Possible, pero kailangan natin ng statistics dito. Mayo Clinic po sa Rochester sa Government Medical College ng India, gumawa pa silang study or meta-analysis. Maganda po rin naman ang conclusion nila. Sa 38 na studies na. Maganda, pero possibly. Hindi maganda yun. Ginawa nila, at least maraming silang ginamit na studies, hindi katulad ng ginawa na 6 ng ating mga societies. Ang maganda ang conclusion nila. Possibly. Ito po. That the analysis points to ivermectin as a possible effective adjuvant therapy in helping reduce therapy. Kaya nila binanggit yung adjuvant kasi nga naman, most of the studies may kasabay. For example, yung iba may kasama hydroxychloroquine, iba may vitamin C, may vitamin D. Pero sinagot po yan ni Testlori. Pwede nga po siyang adjuvant. Pero wala namang evidence na sinasabi na nag-work yung mga yon. At paiba-iba naman sila. Unless may evidence po na sinasabi niyo nag-work talaga hydroxychloroquine, vitamin C, then you can say that it was not because of ivermectin. So it most likely is ivermectin because they claim that there is no evidence. Very dangerous very dangerous conclusion para sa akin. Those adjuvant, other things that go with ivermectin works. Okay, so ang certainty po niya,
Sa observational study, syempre low. Pero ito po kasi hindi observational. So ang certainty po niya na totoo itong conclusion nila is high. Kasi po ulitin natin only in those patients with mild to moderate clinical presentation of COVID-19 based on high certainty of evidence from randomized control trials subgroup analysis. RCTs yung ginamit. And as I mentioned earlier, there are 27 RCTs already. Ito na naman po, finally po, may isa pong na-publish. Pinahirapan po talaga. Una, tinanggap. 2 months ago, tinanggap po itong paper ni Pierre Corey. Pero binasa ko din po ito, yung data na ginamit dito para sa akin is very questionable. Maaring tama ang analysis, pero yung raw data, para sa akin, questionable. After a few days, nag-usap-usap na sila, mukhang okay na. Hindi po tinanggap. At buti na lang po, may isa pong mahusay na at independent na journal po, yung pong sa American Journal of Therapeutics, tinanggap po at ipapublish. Kasi hindi nga ito tinanggap nung una sa ibang journal. Publish po ito sa itong June po malamang. Ang conclusion, ito kasi ginawa kasi ito noong January pa, kaya 18 randomized controlled trials pa lang. Pero yun po, they have found large statistically significant reduction in mortality, time to clinical recovery, time. Kailangan ma-check yung raw data nito. Yung raw o yung pinanggalingan mga clinical trials. To viral clearance, and results from numerous controlled prophylaxis trials report significantly reduced risk of contracting COVID-19 with the regular use of ivermectin. So finally, the many examples of ivermectin distribution campaigns led to rapid population-wide decrease in morbidity and mortality. So katulad sinabi ko, sa meta-analysis, garbage in, garbage out. Ayun na lang ang magbasa, pero hindi ko matanggap yung yung result. So that is a published paper. And admittedly, 18 pa lang noon. Ngayon po, 27 na. It would have been stronger by now. But what this tells you is as early as January pa lang, nung ginawa itong paper na to, ready na po ang ivermectin. Hindi na po natin kailangan gumawa ng more studies. We need to do more studies. Kaya nga ang DOST gagawa ng studies. Di ba? Anyway, may mga trials. Patingnan natin. Malay mo, doon sa mga incoming trials, talagang maging positive nga ang effect ng ivermectin. So, masaya tayo lahat. January pa lang. Okay, finally po yung tinatawag natin real-world data. Alam nyo ba na 24% of the world already uses ivermectin versus COVID? Ito po yung nanggaling sa website na ivmmeta.com. Baka nga po tumaas na to ng konti. Pero pag covered po ng yung COVID is 33% kasi hindi na sinama yung mga lugar na wala ng COVID. So siyempre percentage tumataas. So, sa mga bansang may COVID pa, sinama nila. Pero total is still 24%. Iba-iba. Buti nga nasama na po ang Pilipinas sa isolated use. Pero I think nandito na tayo eh. Hindi lang po ma-report pa. But I think we're on mixed usage na rin. Pero sa India, sa Egypt, sa Mexico, marami pong sa India nga po, daming COVID-19. Nagkakaproblema nga sila sa health facilities. Magamit na nito sa Panama. Yan po Panama. And I'll show you the data. Ito po kinolek ko po on my own. Madali naman kasi. Punta lang po kayo sa mga website na nag-ano ng daily cases. Ito po nag-start ang Slovakia noong January. Yan po, January. Tingnan niyo, bumaba agad paggamit lang ng ivermectin. Oo, bumaba. Pero wala po tayong study, concrete reports na ivermectin nga nagpababa ng cases. Sa pag-interpret ng data, mahirap yung nanguhula-ho tayo Sa akin, napaka-importante. Bumaba, meron po ba tayong research
na nakuha sa Slovakia na because of ivermectin, bumaba ang kanilang cases. Kasi ano na po siya, formally authorized na po. At tuloy-tuloy po bumaba. Mabagal po ang vaccination. Mahirap mag-conclude ng ganito, mahirap. Para sa akin, ako mag-conclude ng ganito at matatakot ako. Sa Slovakia, kaya wag niyo po natin sabihin na dahil sa vaccination to. Mas mabilis po na ipababa ng ivermectin. Sa Czech Republic din po, ginamit na rin nila noong March, pababa na rin po. In fact, may nakita po akong lumalabas na, ang laki talaga naman ba? March po ba talaga nagsimula ang ivermectin sa Czech Republic? May nagki-claim po na dahil sa vaccine. Samantalang yung vaccine po, nag-umpisa lang po late March, di po ba ang vaccine bago tumalab yan, kailangan pa yung second dose. So hindi po ito napaka-delikadong conclusion ito, no? Pag walang studies, napakahirap pong maniwala. Pagpasensahan niyo na po, dahil sa vaccination, ito po ay dahil sa ivermectin. So ito po yung mga bansa, Slovakia, gumagamit po ng ivermectin, Czech Republic. So tinignan ko yung mga bansa na nakapaligid sa kanya kung anong relationship ng COVID-19 numbers and based on the countries that use ivermectin. I found out Hungary pala uses ivermectin. Austria exports ivermectin. So tignan natin. Germany. Tumaas sila Grabe ang Germany. So I think nag-work na rin yung vaccine sa kanila pero hindi pa rin masyadong mababa. Although these are not kasi rates, these are... Kasi unang-una, anin ko na lang na itong conclusion na because of ivermectin bumababa ang kaso, it's a very dangerous conclusion. Yun lang po. Lagpasan natin, Mahirap kasi nga, mahirap i-connect ng walang studies o walang data. Hindi pwedeng ganun lang. Ito kasi ibang bansa na to Anyway, dito na tayo sa summary. Societies, highly negative. Teka, atras natin. Summary na to para tapusin na natin to. Importante itong summary ito. Summary. Finally, ito po yung summary ko. So, nagkakaroon po talaga ng unusually high negative response ang FDA and DOH laban sa ivermectin. And recently, the PMA, Kasi nga po, highly believable yung kanilang ginagawa. Para sa akin, I really based on the FDA and DOH, tsaka WHO, I believe them. Other societies, highly negative and biased response to ivermectin. For me, it's not biased. At mas gusto nila yung iba pang study na kahit namang katulad nung vaccination na hindi naman ganun karami study, wala masyadong safety profile. Remdesivir, parang may pinifavor nila yun. Yun nga tayo kasi... Pagpasensyahan nyo na, pag vaccination, hindi ko kasing research yan at saka yung remdesivir. Pagpasensyahan nyo na, hindi ko masasagot yung area na yun. Kasi mga mas mahal mas mahal na gamot, kaya po ganun. So, speculation. Nakakatakot na. Ako, for me, natatakot ako mag-speculate for me. Ivermectin is, we are in a national health emergency, kaya hindi po pwede yung sinasabi nilang kailangan perfect yung study kasi nasa emergency tayo We cannot use the same criteria. Admittedly, the studies that came out are not perfect kasi po sila ay lacking funds. May tawag nga po sa ivermectin dahil wala na po siyang patent. Orphan drug na po ang tawag sa ivermectin. Kaya ang funding po niya sa mga studies ay mababa. So it is safe, cheap, patent-free drug and ivermectin has shown abundance. Sabi nga ni Pierre Corey,
mountains of evidence of efficacy from laboratory, clinical studies, and worldwide real abundance of evidence of use, pero yung effectiveness, hindi ko makuha talaga. World data. So, sana po ang gobyerno natin, payagan na po ito na madali makuha through an emergency use authorization, adopt for emergency use, rather. And, ako sana, tapusin ko na dito, no? So sana sa akin, sa gobyerno, kung talagang meron ng mga evidences, siguro maraming matatalino naman sa DOA, sa FDA. I am with Dr. Iggy Agbayani na sana bilisan na ho natin yung pagkuha ng mga ebidensya para kung ito nga ay talagang effective, i-approve na ho natin agad-agad. Kasi baka meron nun nakatagong mga evidences dyan na hindi ho namin alam or hindi pa namin nakikita sa internet kasi alam niyo naman ng information na ngayon sa internet. So magtulungan lang tayo kung ito talaga yung tinatawag na wonder drug, gamitin na natin. Kung talagang hindi siya talaga effective, wag natin i-approve for use. Kasi kung wala naman tayong evidence na ito nga ay nakakatulong, wag nating i-approve. Mahirap naman na nagbibigay tayo ng false hope sa mga tao na gagamit ito, akala nila effective, yung pala hindi. At napaka-importante din na malaman natin kung ano yung effective dose, kung ito nga ay ma-approve. Kasi as of this time, magulo yung mga data. Hindi natin alam pa yung effective dose o gaano kalaking milligrams yung dapat ibigay at how many times, in a day ba or in a week or in a month. So bilisan na lang natin yung ating pagkasaliksik kay Dr. Iggy Agbayani. Mabuhay kayo dahil alam ko naman na very eager kayo sa ivermectin. Gusto nyo makatulong agad sa mga tao. Ang akin lang, let us all wait for the proper research at para makasigurado tayo na iinumin nga natin tamang gamot. Yun lang. Thank you for watching.